Ayan, hello po, madlang people. Kamusta po kayo, no? Kakatapos ko lang maligo at nag-moisturize Manila. Yan. Well, first of all, I would like to apologize sa lahat ng mga taong nag-expect na makikita po ako sa plaza na magkakasama kami ni Jared Almazora. Kasi marami pong mga CFD. Yan. Kasi marami pong mga CFD ngayon ang nag-aabang at nagnanais na magkita kami ni Jared Almazora. Kasi alam naman po natin na si Jared Almazora ay kilalang CFD na kumakatawan sa Luzon. At ako din po, bilang ako ay taga Metro Manila, isa ako sa CFD na kumakatawan sa Luzon, na pumupuksa sa mga sulpot at protestante na pinamamalian ang aral ng simbahang Katolika. So, nagkaroon po kami ng pag-uusap na magkikita kami dapat doon sa plaza kung saan magaganap yung debate niya sa isang pastor ng Seventh-day Adventist. But, sa kasamaang palad, hindi po ako natuloy dahil sa bagyo. So, babawi na lang po ako sa next year NatCon 2025 na gaganapin po sa Bohol. Yan, magkita-kita po tayo doon. At for sure, that time, hindi na yan mauudlot dahil alam kong nandoon din naman si Jared, no? Pupunta siya. Ako po ay nagstay sa Cebu ng 2 months. Ang pag-i-stay ko sa Cebu ay talagang hindi ko siya maipaliwanag kung ito ba ay maganda o talagang minalas-malas lang ako, no? Kasi bago ako pumunta ng Cebu, na stranded ako sa airport dun sa dito sa NAIA dahil kailangan kong magstay doon sa pag-iintay ng tamang oras doon sa flight ko papuntang Cebu. Then pagpunta ko ng Cebu, pagbaba po namin ng Cebu ng kasama ko, nag-intay ako hanggang kinabukasan 24 hours para masundo kami. So ako ay nakarating ng lugar namin sa Cebu. Pumunta muna ako syempre sa mga simbahan, then kinagabihan lumindol. Yung paglindol, yan ay nagbunga ng maraming pagkasira ng mga bahay at yung iba pa nga po maraming nasawi. And then nagpaplano na kaming umuwi, nagkaroon naman ng bagyo, si Bagyong Tino. At yan na yung nagdulot din ng matinding pagbaha at maraming nasirang mga bahay at maraming buhay ang kinuha. Kaya hindi na naman ako natuloy para makauwi agad dito sa Metro Manila. Yung pauwi na ako ng Metro Manila, mataas ang aking lagnat. Ako ay nagkaroon talaga ng mataas na lagnat. Hanggang sa pag-uwi ko, suka ako ng suka. Well, sabi ng iba, baka daw nausog ako. Hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Sabi naman ng iba, baka ngayon lang ako napahinga. Parang naniningil yung katawan natin pag masyado nating naaabuso. Isa sa dahilan kung bakit din matagal akong nawala sa pakikipagdebate is kailangan, siguro dahil sa pagiging defender ko ng simbahan, hindi naging normal yung naging buhay ko, 'di ba? Kasi lahat ng tao nakatitig sa akin, hindi ka pwedeng gumawa ng mali, hindi mo pwedeng maranasan kung ano yung mga nararanasan ng mga normal at typical na kabataan. So, at the very young age, bilang isang defender ng Catholic Church, marami rin akong mga kapalpakan na nagawa, hindi dahil sa yon ay sinadya ko, kundi yon ay kailangan kong pagdaanan bilang isang kabataan. So, syempre, bukod doon, disappointments din sa iba nating kapanalig, nag-ipon-ipon sila na, okay, ganito pala to, ganyan pala to. So, yung mom ko, which is si Cora Adams, kinausap ako at nakiusap sa akin na, Sanrio, magpahinga ka muna. Masyado mong inaabuso yung katawan mo. At sunod-sunod nga po na nagkasakit ako dahil alam nyo naman na kapag ako nag-presentation sa aral ng ating simbahan, yan ay pinagbubuwisan ko ng buhay. Diba? Kapag tayo po ay nag-aaral, kilala nyo po ako, inaabot ako ng madaling araw sa pagsusulat. Makuha ko lang yung tamang timpla ng aral ng simbahan. At napakahirap nun sa kalagayan ko dahil unang-una, napakabata ko. Pangalawa, hindi naman talaga ako aral. At ang lahat ng
ng presentations ko pagdating sa simbahan, lahat yan ay self-teaching. Self-study lang ako, hindi po ba? Kaya, meron ako nakausap na isang CFD. Actually, lagi niya akong inaalagaan. Kahit na sinabi kong give up na ako sa pagde-defend, kahit na sinasabi ko na ayoko na, lagi niya akong sinasabihan, hindi siya sumuko sa akin. Ang sabi niya sa akin, ikaw ang inspirasyon ko nung panahon na dumedepensa ka. Ang sabi mo, hindi mahalaga ang sasabihin ng ibang tao. Basta't para sa simbahan, gagawin mo kung ano ang tama. Bakit parang bumabaliktad ka na yata ngayon? Ang sabi niya sa akin, sino ba ang titignan mo? Yung sinasabi ng iba na hindi magaganda sa'yo? O yung pinagtatanggol mong simbahan? Sanrio, maraming nakaasa at nakasandal sa mga presentations mo. Huwag mong tignan yung mga taong nagpapahina ng loob mo. Kung titignan natin yung logic doon, isa siyang masugid na taga-subaybay ko sa bawat presentations ko sa live. Siya pa yung nag-advise sa akin. And then I realized pag uwi ko ng Metro Manila, tama nga naman. Bakit hindi ako bumalik sa pagtatanggol sa simbahan? Hindi naman ng mga tao ang dahilan kung bakit ko to ginagawa kundi para sa simbahan. Maraming pressure ang dumating sa akin. Isa na rito ang pagiging anak ni Cora at Kevin Adams. Alam naman po natin na ako ay isang adopted ng mami at daddy ko. Isa po akong ampon. At yung pressure sa akin dahil hindi ko naman din pure blood yung relatives ng mami ko. At alam natin, syempre, may magtataas talaga ng kilay sa akin. Kaya isa din yon sa kung bakit din ako tumigil sa pagde-defend is baka masilip ng mga protestante ang pamilya ng mami ko na which is iniiwasan ko. Hanggat maaari, pinipilit ko pong itago ang identity ko bilang isang CFD sa mga taong nakakasalamuha ko. Hanggat maaari, ayoko pong may nakakakilala sa akin kapag pumupunta ako, lalong-lalo na sa Cebu. Ngayon, nung hindi pa ako nakakapag-decide kung babalik ba ako sa pagde-defend ng simbahang Katolika, nung ako ay nasa Mactan airport, dahil na-delay nga yung flight namin, merong isang lalaki na nakatitig sa akin, nang ngumingiti. Sabi ko sa kasama ko, may ngumingiti sa akin, nagagandahan siguro to sa akin. Ayun yung iniisip ko, kasi ang tagal ko nang wala sa pagde-defend, di ba? Parang sabi ko, sino kaya tong ngumingiti sa akin na to? Sa isip-isip ko lang. Bigla siya nagsalita, sabi niya, Sanrio, kinabahan ako. Biglang sumagaw yung kasama ko dun sa gitna ng airport. Sanrio, may followers ka rito, may nakakakilala sa'yo. Nahiya ako. At nakapag-usap kami doon sa airport. Gusto ko man siya makausap pa ng matagal. Gusto ko man siya makilala pa ng mas malalim. Pero yung oras na nagkita kami, yung oras na yon, may sakit na ako. Nilalagnat na po talaga ako. Kaya nung pagbaba ng airport, inantay niya ako sa mismong exit doon sa Ninoy Aquino para makapag-banding kami, makapagtsikahan pa kami. Hindi ko na nagawa na makausap siya ng mas malalim dahil hindi ko na rin po kaya yung kalagayan ko. Nilalagnat na ako. Tapos from Naiya, uuwi pa ako ng Batangas. Cebu, Naiya, Batangas. Pag uwi ko dito sa Manila, dahil sa lakas ng hangin at yung nagbabantay dito sa bahay ko, sinira po ng bagyo ang bubong ko. Imagine niyo po nilalagnat ako, ayun yung araw na nag-decide akong magde-defend ako ng Catholic Church. Kasi sunod-sunod na yung signs. Ayan yung kinausap na ako ng isang CFD. Ngayon, kachat ko isa sa magagaling na defensor ng SPMS
No? Alam niyo po ba yung SPMS dyan sa Quiapo? Pagtatak SPMS ka, magagaling ang mga defender ng Catholic Church dyan. Nagchat-chat na sila sa akin. Ngayon, may nakita akong CFD Bohol sa airport. Tiniko siya as a sign na Sanrio, this is it na. It's time na muli mong ipagtanggol ang simbahan. Masyado ka nang na-overwhelmed. No? Masyado ka nang nag-enjoy sa pamamahinga mo. Baka mamahinga ka ng tuluyan. Siyempre, natakot naman ako. Yung nag-decide na ako na magde-defend ako ng Catholic Church, doon na ako nagsimulang magkasakit. To be honest. Doon ako nagkaroon nagsimulang magkasakit. Pag-uwi ko sa bahay, wasak-wasak yung bahay ko, yung bubong ko, tinuklap talaga ng hangin, lakas pala ng hangin dito. Yung kay Tino ata, if I was not mistaken, wasak talaga yung buong kabuuan ng kusina hanggang dun sa CR, wasak ang bubong. Tapos uuwi ako dito, basang-basa lahat ng gamit ko. Talagang nasyak ako, sabi ko, ano ba naman yan? Kailan naman babalik ako sa pagde-defend ng Catholic Church? Ito na naman yung sumalubong sa akin. Galit na galit yung demonyo sa akin talaga no? Parang, sige, gusto mo ng puksaan, Sanrio, bumalik ka, pagtanggol mo ang simbahang Katolika, pupuksain ko yung kabuhayan mo. Nararamdaman ko na yung presence ng demonyo kung anong gagawin niya sa akin. Damang-dama ko na. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil kung hindi rin dahil sa pagtatanggol ko sa simbahang Katolika, hindi ko makikilala ang mga magulang na meron ako ngayon. At ang mga magulang na to na meron ako ngayon, which is si Mami Cora Adams at Daddy Kevin Adams, sila ang nagparamdam sa akin ng salitang pag-aalaga ng magulang. Like what I've said, as an age of 15 years old, ako ay maagang bumukod. Hindi po ako sumandal sa mga magulang ko. Maaga akong namulat sa realidad ng buhay. Hindi ako umaasa basta-basta, lalong-lalo na kung hindi ko kakilala. Dahil ako, bilang si Sanrio, kayang magtiis at kayang makisama sa kahit na anong klaseng panahon yan. Hindi po ba? Kaya blessed pa din ako at dahil din sa pagiging defender ko, marami akong nakilalang kaibigan. And I'm so blessed, look, Sanrio Adams Confirmation Day. This year, April 12, 2025, ako po ay nakumpilan na. Wala na pong pwedeng sabihin sa akin yung mga taong nagtataas ng kilay na hindi ka pwedeng maging CFD dahil hindi ka pa nakukumpilan. Ako po ay nakumpilan na. And unti-unti din na hinahata ko yung iba kong mga kapatid at yung iba kong mga kamag-anak na ipasok sila sa loob ng simbahan. Unti-unti ko silang kinakausap. Syempre, sa tulong na rin ng mga magulang ko kay Mami Cora Adams at kay Daddy Kevin Adams, na which is, ito naman talaga din yung gusto nila, unti-unti ko silang inilalapit din sa simbahan. Kasi, iba pa din yung pakiramdam na kahit hindi ka naman banal na banal, pero iba pa rin kapag meron kang Diyos na kinikilala. Di ba po? Hindi ko naman sinasabi na dahil ako bilang isang defender, kailangan maging santo ako. Dahil ako nagde-defend, malinis na malinis ako. Dahil ako nagtatanggol at alam ko ang katuruan ng simbahan, ako ay matinong-matino, hindi. Pero iba pa rin, na kahit ikaw ay nasa kasalanan, ikaw ay bilang tao, marupok at mahina, iba pa rin na may kinikilala kang Diyos. Dahil ang bawat tao, kahit gaano kakasama, pag may kinikilala kang Diyos, meron pa rin natitirang kahit konting konsensya sa'yo. At yun naman din ang gusto kong makita nila. Yung hindi man natin kayang gawin ang 100% pagiging mabuting tao, pero napakahalaga pa rin na meron tayong natitira kahit na kaunting konsensya. Dahil ang simbahan ang nagbibigay sa atin ng konsensya. Sa tagal ng panahon ng pagkawala ko sa pagtatanggol sa simbahan, ako ay nalibang sa online games. To be honest, hindi talaga ako marunong yan. Yung pinsan ko,
sabi sa akin, sabi ko kasi nadidrain na ako sa kakadebate. Lagi, para akong robot noon, di ba? Sanrio, may papalaban ako sa yung sulpot, labanan mo to. Alam mo yung parang required na required. Sanrio, idol kita, labanan mo tong sulpot. On the spot. On the spot, para kailangan ko siyang gawin kasi inaasahan ka ng mga tao na parang pag si Sanrio nakatapat nyo, ganito, ganyan. Lagi siyang on the spot na pag sinabing laban Sanrio, laban lang. Hindi ka pwedeng umarte, hindi ka pwedeng tumanggi. Kasi kapag tumanggi ka sa isang debate, magagalit sa iyo yung mga followers mo. Kasi may mga nagagalit sa akin na, Sanrio, pinapahiya mo ko. Samantalang ikaw pa naman yung idol ko, hindi mo nilabanan ng gitong protestante. May sakit naman po kasi ako. Dumating ako sa punto na para akong robot na kapag may inutos sa akin, i-debate mo, kailangan i-debate ko. Na which is isa yon kung bakit ako na-drain. Kaya sabi ko, nadidrain na ako, ayoko na ng ganitong sistema, nagkakasakit na ako, tapos pag nagbawal ka magkasakit, syempre, halimbawa, kung ang topic nyo is true church, hindi naman ako lumalaban ng topic o ng debate ng same na presentations. Syempre, kung nalatag ko na sa una kong kalaban, hindi ko na yun inuulit. Gusto ko iba-iba yung presentations ko kasi ang hinahabol sa akin ng tao, yung inaral ko. Hindi siya magiging common siya at typical na eto na naman ang latag ni Sanrio kung pare-pareho siya. Kaya siguro isa yon kung bakit sinasabi nilang Sanrio, ikaw pa rin ang nasa puso namin, Sanrio, ikaw sa lahat ng mga debaters, ikaw ang inaabangan namin. Kasi kahit naman ako po ay lumalaban ng debate, kahit tingnan nyo ang mga presentations ko sa debate, iba-iba ang mga pangdepensa natin, hindi siya pare-pareho. Dahil pag nilatag ko na yun sa una kong kalaban, hindi ko yan inuulit. Kasi pwedeng pag-aralan ng kalaban yung galaw ko di ba? Halimbawa, nilatag ko to sa, nagkaroon ako ng debate, nilatag ko to sa, tong presentations na to sa una kong kalaban. Syempre, papanoorin ng kalaban ko yung presentations ko. Sino ba to si Sanrio? Magaling ba to? Ngayon, pag inaral ng kalaban ko yung presentations ko, meron na siyang ipang sasalag sa akin. Kaya ang ginagawa ko, pag lumalaban ako ng debate, iba ulit. Iba yung style at technique na ginagawa ko, hindi ko inuulit yon yung latagan. Kaya, lagi akong napupuyat, dumating po ako sa point na 3 debate sunod-sunod, na talagang bumigay yung katawan ko. Kaya sabi ko, I need rest. Kailangan ko munang maging normal na tao, maging normal na bata, di ba? Kaya sabi sa akin, may paano ko sa'yo, laro, games to, ganyan. Yung bad trip mo, yung stress mo, yung depress mo, yung pressure, dun mo ilabas, maglaro ka. Hindi ako marunong sa online games. Hanggang sa nawili ako, na talagang nag-enjoy ako sa mga online games, hanggang sa hindi ko namamalayan, parang ang layo ko na sa Diyos. Parang ang layo-layo niya na sa akin, na pag nanonood ako ng mga Catholic, mga CFD na nagla-live, parang hindi ko na siya kayang gawin. Kaya nga sabi ko, Lord, kakayanin ko pa ba yung ganito? Parang naninibago ako. Parang ang tagal kong nawala. Sabi ko, paano ko to i-presentations? Alam niyo po ba kagabi, natatawa ako, nag-i-imagine ako, sabi ko, kung magla-live ako bukas, anong sasabihin ko? May parang pumapasok sa isip ko yung hindi siya natatanggal hanggang ngayon. Mateo 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ayon talaga ang kanina pa pumapasok sa isip ko. Yung Mateo 16 verse 18, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, nag-isip ako, bakit ikaw yung tumatakbo sa isip ko? Bakit ikaw yung sinisigaw ng utak ko? Yang Matthew 16 verse 18. Dahil sa dami ng protestanteng nagkiklaim na sila ang tunay na tagapagtatag, INC, na nagrarally ngayon sa Luneta, titigas ng mga panganyo, rally-rally pa kayo, Hindi kayo suportado ng simbahang Katolika. Huwag kayong mag-inarte kayong mga iglot kayo.
Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, Matthew 16 verse 18, itatayo ko ang aking iglesia. Ang unang tanong, itatayo ko ang aking iglesia. Meron ba siyang sinabing itatayo ko ang aking pangalan? Para mag-claim na ang tunay na tatag ni Kristo ay iglesia ni Kristo. Pangalan ba tinatag ni Kristo? Matthew 16 verse 18, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking born again. Diba? Sabi, aking iglesia. Pero ang born again, iglesia ba? Hindi. Ano ang born again? It is a form of baptism. It is not a church, but it is a form of baptism. Nagtayo ba si Kristo? Ang itatatag ba niya ay form of baptism o church? Hindi po ba? Kami ang tunay na tatag ni Kristo, Seventh-day Adventist. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang Seventh-day Adventist. Yun ba yung sinabi? Ano yung Seventh-day Adventist? Pangilin. Nagtatag ba si Kristo ng pangilin o simbahan? Ano ba ang nauna? Ang ira ng ama o ang ira ng anak? Ang Seventh-day Adventist, yan ay pangilin ng mga Hudyo sa lumang tipan. Tinatag ba ni Kristo ang pangilin ng mga Hudyo sa lumang tipan? Hindi pa nga siya nag-e-exist. So, how come na ang tatag ni Christ is Seventh-day Adventist kung ang sinabi ni Christ, aking iglesia? Iglesia ba ang araw ng pangilin ng mga Hudyo? Ang pangalan ba ang pangalan ba na nabuo na relihiyon ng Ama sa Old Testament ay Seventh-day Adventist? Kung Seventh-day Adventist ang pangalan ng isang relihiyon na itinatag ng Diyos sa bayan ng Israel, bakit Judaism ang kinikilala at hindi ang Seventh-day Adventist? Tandaan natin, ang bayan ng Diyos, which is bayan ng Israel, yan ay tinatawag na monistic religion, which is the Catholicism, the Catholic Church, Judaism, and Islam. Kung ang tatag ng Diyos ay Seventh-day Adventist, bakit ang kinikilalang religion sa bayan ng Israel ay Judaism at hindi Seventh-day Adventist? Isa yang malaking pambubudol. Tama po? Okay. Born again. Nagbabasa kayo ng Bible. Nabasa nyo ba yung Matthew 16 verse 18? Pedro, sa ibabaw ng batong to, itatayo ko ang aking iglesia. The question is, si Kristo ay magtatayo at nagtayo ng iglesia. Ang born again ba ay isang simbahan? Pag sinabi bang born again, ipinanganak muli, muling isinilang, simbahan ba yan? Hindi, di ba? Di ba? Ang born again, no, na ikaw ay kailangang isilang muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu, yan ay isinasagawa sa mga nasa ilalim ng Judaism para magkaroon ng Christianity. Bakit? Dahil sa panahon ng Ama, ikaw ay babautismuhan sa pamamagitan lamang ng tubig. At dahil pumasok ang Christianity at ito ay pinalalaganap at simulang pinangangaral ng Panginoong Hesukristo para sa paglawig ng Kristyanismo, nagkaroon ng born again. You must be born from water and spirit again. Dahil bakit born again? Dahil nung si John the Baptist ay nagbibinyag sa mga Hudyo sa pamamagitan ng tubig, which is yan ay utos ng Ama,
pag ginawa mo ulit ang pagbibinyag, ang tawag doon, baptism again. 'Di ba? Ngayon, yung pagbibinyag ni John the Baptist sa pamamagitan ng tubig, yun ay paglilinis. 'Di ba? Paglilinis 'yon sa mga Hudyo. At muli, at pag sinabing born again, uulitin mo 'yon. Muli mo yung uulitin dahil meron na yung kasamang spirit. Hindi lang yung physical body mo, hindi lang yung binyag ni John the Baptist na literal na tubig na ikaw ay huhugasan sa pamamagitan lang ng tubig. Doon kasama ng spirit natin. Kaya nga, you must be born again. And that is not a church. That is a form of baptism. So how come that the born again Protestant is founded by Jesus Christ kung si Christ ay nagtatag ng church? At kung si Christ nagtatag ng church, paano mo masasabi na ang born again ay isang simbahan kung ang kahulugan ng born again kahit sa banal na kasulatan ay pagbibinyag, pagbubunyag? Hindi po ba? Gamitan po natin ng logic. Tama po. MCGI, Eli Soriano. Paano nila nasisikmurang i-claim na we, the MCGI, we founded by Jesus Christ? Saan kumukuha ng kapal ng muka ang mga MCGI na to? Kailan gumamit si Kristo ng Pinoy para magsabing founded kayo ni Christ? Para masabing founded kayo ni Christ, kailangan nag-meet ang MCGI na leader nyo at si Kristo. Hindi ba? Pwede ka bang maging founded ni Christ nang hindi kayo nag-meet? Katulad na lang dito sa atin, sa Catholic Church. Katulad na lang dito sa atin sa Catholic Church, hindi po ba? Sa Catholic Church, founder natin si Christ. Bakit? Because the first Pope of the Catholic Church is Saint Peter, Apostle Peter. Hindi ba? Nagkaroon tayo ng apostolic succession because of the apostles. Kaya nga apostolic. Binigay ni Kristo ang pamamahala kay Pedro para pamahalaan ang simbahang iiwan ni Kristo dahil siya ay babalik na sa Ama. That is the reason why the Catholic Church founded by Jesus Christ. Now, in MCGI, kung ang founder nila ay si Eli Soriano, paano niya masasabi na sila ay tatag ni Christ? Nag-meet ba si Eli Soriano at si Christ? Paano nalaman ni Eli Soriano founded sila ni Christ? Nag-usap ba si Eli Soriano at si Kristo? At sinabi sa kanya ni Kristo, "Hoy Eli Soriano, itatatag ko ang MCGI"? No. For us to be able to know who is the founder ng isang simbahan, kailangan mo munang makaharap at makausap physically yung magtatatag. Pwede ba yun, halimbawa ako, nagtatag ako ng simbahan, tapos ang founded ako ni Sanrio, pero taga Brunei ka. Pwede ba yun? Hindi kita kilala? Bakit ako magbibigay ng authority na magtatag ka ng isang simbahan, hindi nga kita kilala? Pwede ba yon? Di ba hindi? Logic. Okay. Iglesia ni Cristo 1940 na nagrarally ngayon sa Luneta. Felix Manalo, ako ang sugo. Ako ang uod ni Jacob. Ako ang ibong mandaragit. Isa akong anghel. Lahat na ng titulo. Sige, kanya na. Ba, Felix Manalo. Ang Iglesia ni Cristo ay tatag ni Cristo. Okay. Bakit naging tatag ni Cristo ang INC ni Felix Manalo? Kasi may pangalang Cristo. Ganun ba yon? Dahil ba may pangalang Cristo yung simbahan na tinatag ni Felix Manalo, tatag na ni Christ. Okay. Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo, July 27, 1914. Tama. Nag-start siyang mag-recruit ng mga tauhan, December 25, nagbinyag siya si Felix Manalo.
December 25, 1913 sa Ilog, Pasig. Kasama ang kanyang mga naging piniling founder. Yan trivia. 1914, nung si Felix Manalo na iparehistro ang sekta nila, hindi pa sila ganon katatag. Sila ay nagsasagawa ng kapaskuhan. Mukha naman silang tanga. Nasa bansang Pilipinas sila, bansa ng mga Katoliko, lahat nagpapasko, tapos sila hindi. Buong pamilya nila nagse-celebrate ng Christmas, sila nakatanga. Syempre, hindi ganon kadaling talikuran ang tradisyon ng Pilipinas. Nagpapasko yan. Una yon, diba? Pangalawa, Felix Manalo, nung siya ay di ko alam kung paano sila nagbautismo doon sa Ilog, Pasig Kung papansinin ninyo, sa Security and Exchange Commissions, meron silang, correct me if I was not mistaken, parang mga, ilang founders ba yung nandun? Tagal ko kasing nawala Hindi lang si Felix Manalo ang founder. But what is the reason kung bakit ngayon, ang title ng INC, ang kinikilalang founder ay si Felix Manalo na lang? Bakit nawala yung 14 founders, if I was not mistaken? 14 founders yan Bakit si Felix Manalo na lang ang natira? Nasaan yung 13? Diba? Ang turo ng INC, hindi pwedeng mamuno ang isang babae pagdating sa simbahan. Sila ay dapat lamang manahimik. Pero kung pag-aaralan natin at sisiyasatin nating maigi ang Security and Exchange Commission, ang INC 1914 ay may 14 na tagapagtatag at may babae doon, 3. Akala ko ba bawal mamuno ang babae, sinasabi ng mga INC? Akala ko ba, sabi nyo, ikaw Sanrio, hindi ka naman lalaki? O, bakit ka nagpipreach? Bakit ka nagde-debate? Alam mo ba na walang karapatan na mamuno ang mga babae? Wala palang karapatang mamuno. Tinignan nyo ba ang Security and Exchange Commission nyo kung ilan ang babaeng tagapagtatag nyo? Hindi po ba? Pagdating sa usaping espiritual, pagdating sa usaping simbahan, andun tayo sa pakiramdam na nandito ang Diyos, kasama natin ang Diyos, mahal natin ang Diyos, nararamdaman natin ang Diyos. Ang Diyos, binabago tayo dahil nandito tayo sa sekta, sa protestanteng to. Dito ko nakita ang Diyos sa sulpot na to. Andun tayo sa pakiramdam. Pero hindi lahat ng pakiramdam tama. Andun tayo sa nakuha nila yung pinakamalambot na bahagi ng pakiramdam natin, kaya kayo nagsulpot. Hindi natin yan maaalis. Sa bigat ng buhay sa Pilipinas, sa dami ng mga toxic na tao sa Pinas, kamag-anak man, kaibigan man, o hindi mo kakilala, ang daming toxic dito sa Pinas. Totoo yan. But, when we are choosing pagdating sa pananampalataya, maging matalino ka. Hindi yan ginagamitan ng puro pakiramdam. God gave us wisdom and knowledge. Diba? What is the gifts of the Holy Spirit? One of the gifts of the Holy Spirit is wisdom and knowledge. Hindi lang siya love. Hindi lang siya humility. Hindi lang siya forgiving. Hindi lang siya na we have to be understanding. We have to understand everything. We need to always to forgive. Pero hindi lang yan ang binigay ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng wisdom and knowledge. Gamitin mo yung utak mo. At paano natin malalaman yon? Paano natin malalaman kung tayo ay nasa tamang simbahan? Paano natin malalaman na, etong simbahang to, tama to. Etong kinaaniban ko, to talagang tatag ni Christ. Pumunta ka sa pinagmulan ng Christianity.
Research the history of Christianity. Aralin natin saan siya nagmula. Paano siya nagmula? Lahat ng ginagamit natin na basihan at batayan ng pananampalataya bilang Kristiyano, pag-aralan mo. Sabi ng born again, Matthew 16 verse 18, kailan nagsimula ang sitas? Anong taon? Sinong bumuo ng Mateo 16 verse 18? Yung panahon ba ni Pedro, sinabi niya na, isulat nyo to ha, dapat nasa Matthew 16 verse 18 yan ha. Sino ang nag-decide? Yang mga binabasa ng mga pastor, ng mga pastora. Sino unang gumamit niyan? Ng mga Biblia. Ano ba ang nauna? Yung sekta mo o yung Santo Rosario? Di ba po? Wala pang INC, may rosary na. Di ba? Wala pang INC, may Holy Rosary na. At sa pamamagitan ng banal na Santo Rosario, sa pamamagitan ng banal na Santo Rosario, maraming mga digmaan ang humupa. Maraming mga sakuna ang napigilan. That is the power of the Holy Rosary. Kaya nga yan ang weapon nating mga Katolikong Kristiyano. Hindi natin sinasamba yung rosaryo, pero yan ang pamamaraan ng ating pananalangin bilang pagkikipag-ugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang inang si Maria. We all know na Blessed Virgin Mary, siya ang tagapamagitan natin sa kanyang anak. And we have to pray the Holy Rosary every day para maihatid sa kanyang anak ang nais nating dasalin. Bakit kailangan si Maria? Pwede ka naman dumirect kay Christ. Diba? Bakit kailangan kay Mary? Kung pwede naman tayong mag-direct kay Christ. Because we are not worthy to face the God. Hindi tayo karapat-dapat humarap sa Diyos dahil hindi tayo banal. God is holy, we must be holy. At dahil we are unholy, we have to look to the saints na tulungan mo ko. Hindi ako karapat-dapat tumayo sa harap ng Diyos dahil hindi ako banal. At dahil kayong mga santo, kayo ay mga banal at nakakaharap nyo ang Diyos dahil sa inyong nag-uumapaw ng kabanalan, pwede mo ba akong ipanalangin para sa kanila? Yan ang gamit ng Holy Rosary. We are praying to God. Yes. But tayo, dahil hindi tayo banal, we ask the intercession kay Blessed Virgin Mary na ihatid mo naman to sa Panginoon tong dasal ko. Hindi kasi ako makaharap sa Kanya. Hindi kasi ako banal. Ang lahat ng mga ginagamit nating bagay, magmula sa Holy Rosary, Novena, mga pagdedebosyon, yan ay may kasaysayan. Hindi tayo pwedeng gumamit ng self-interpretation lang nang hindi natin yan inaaral. O hindi natin dapat pinaniniwalaan ang sinasabi ng ibang tao na hindi mo pinag-aaralan ang pinagmulan na ginagawa ng isang Katolikong kaanib. You have to research at kailangan mong alamin ang pinagmulan ng mga bagay na ginagawa ng isang mananampalatayang Katoliko. At yan naman talaga ang dapat na itinuturo natin. No? Dapat tayo ay nagbibigay ng lakas ng loob at inspirasyon. Nandiyan tayo sa debate. Nandiyan tayo sa pagpapakita ng tapang at husay sa pakikipagtalastasan pagdating sa pananampalatayang Katoliko. Pero wag nating kalimutan na magbigay din tayo lagi ng insight sa mga Katoliko at mga Protestante kung gaano kahalaga na pag-aralan ang kasaysayan. Dahil kahit gaano kakagaling na debater, kung hindi naiintindihan ang pinagmumulan ng pananampalataya mo,
wala kang maibabalik sa simbahang Katolika. It is not actually about winning. It is actually about kung paano mo ipapaliwanag ang faith mo at kung paano mo sa Kanya ipapakita ang pinagmulan ng pananampalataya mo. Hindi ito sa kung sino ang magaling, kung sino ang sikat, at kung sino ang nasa tugatog o sa pinakatuktok ng kasikatan. Ito ay kung paano mo kukunin ang mga puso nila pabalik ng simbahan. That is actually winning. Hindi kasi ako naniniwala kahit ako sinasabihan, Sanrio, ang galing-galing mo sa debate. Love it! Kahit kailan, hindi ako nalunod at nabulag sa mga ganyang sinasabi sa aking papuri. Bakit? I am still a loser kung wala akong naibibigay na mensahe para sa mga protestante na magbalik kayo sa simbahang Katolika. I am not happy na, Sanrio, galing mo, matalino ka. Ayoko nun. Gusto ko, Sanrio, protestante ako, magbabalik Katoliko na. And during that time, on my era, nung ako ay nagde-debate, I'm so blessed and I'm so happy. Maraming kinasal at nakasal sa simbahan. Sanrio, natakot ako sa presentations mo, nagpakasal sila. To be honest, isa na dyan si Glaze. Nagpakasal yan sa simbahan. Maraming CFD na kabataan ang nagpakumpil. At sa grupo namin, 2 kaming nagpakumpil at magpapakumpil na rin yung iba. Ganon yung gusto kong maging bunga ng pagiging defensor ko. Kasi aanin ko ang pagkakaroon ng sikat na pangalan kung wala man lang akong naibibigay para sa simbahan. Ako ay dumedepensa sa simbahang Katolika, hindi para sa pangalan ko, kundi para sa simbahan. Gusto ko ako yung nagbibigay sa simbahan, hindi yung mga tao ang magbibigay sa akin. Hindi ako ganon ng klaseng Katoliko, na magde-defend ako para tumanggap ng tumanggap. Hindi ako ganon. Hindi ganon ang personality ko. Na dahil ikaw si Sanrio, ikaw ay kinikilala sa mga debating platform, o Sanrio yan, kailangan tanggap ako ng tanggap ng binibigay ng tao. Ayoko nun. Naging debater ako at defender ng Catholic Church para may maibigay sa simbahan. Hindi para may maibigay sa akin ang mga tao. Kung ako, gagamitin ko lang ang pangalan ko at magiging power abuser ako, mayaman na ako ngayon. Sa dami, to be honest, ng mga offers sa akin before, mayaman na ako ngayon. But I refuse. At nakikita nyo naman din po, mula noon hanggang ngayon, hindi naman po ako binago ng kasikatan. Dahil kahit kailan, hindi ko naman din pong hinangad na makilala. Siguro, maswerte at mapalad lang ako dahil yung mga magulang na pinanggalingan ko ay matatalino. Siguro maswerte at mapalad lang ako na baka yung nanay ko ay yung tatay ko matalino nung kabataan. O matalino talaga, tamad lang mag-aral. Na which is ako yung nagmana. Kasi kanino ko ba mamanahin tong talinong to? Di sa mga magulang na meron ako. So thankful at grateful ako doon. Pero yung inawi na lulunurin ako sa material na bagay, hindi. Kasi kung material na bagay lang, ako po ay pwede nang manirahan sa Cebu. At may magandang bahay na nag-aantay sa akin doon. Pero alam yan ng mami ko, I always refuse. Kung offer lang ang mami Cora Adams ko, lahat ng gusto ko kaya niyang ibigay. Pero I always refuse. Kasi, kahit na may kakayahan ang mga nagampon sa akin na ibigay kung ano yung gusto ko, ako ay nagpaampon at pumayag na maging magulang sila kasi gusto ko magkaroon ng magulang. Hindi po ng sponsor. Kahit ang mga kaibigan ko, alam nila yan,
kapag may mga importante kaming okasyon pagdating sa simbahan, katulad ng kumpil ko, alam po nila yan na sa pagkakakilala nila sa akin, basta't meron ako o hanggat meron ako, hindi po ako madamo. At ganun din naman po yung mga kaibigan ko dito na nag-aambagan kami para lang mairaos ang isang event pagdating sa gawaing simbahan. Kasi yan nga po yung iniiwasan ko. Maaaring yung iba, 'di ba? Hindi naman natin alam kung ang lahat ba ay nagiging tapat sa kanilang mga gawain pang-espiritual. Hindi natin masasabi 'yan. Hindi natin alam kung pure ba o may dahilan bakit sila nananatili sa ganyan. Hindi tayo pwedeng mahusga. Pero ako, naniniwala kasi ako na kapag ang espiritual na gawain ay ginawa mong negosyo, darating ang isang araw na lahat yan ay aanihin mo. Totoo po yan. Ang pakikipag-debate, ang presentations pagdating sa simbahan, lalo na't pag ikaw ay nakikilala, nakaka-addict. Dadating ka dyan sa point na hindi mo na nakikita ang simbahan. Ang nakikita mo na lang is puro papuri sa'yo ng tao. Totoo yan. Because I've been there before. Kung mahina ang kontrol mo, pwede kang malunod sa ganyan. Kapag lagi kang nakakarinig na ang galing mo o tumatanggap ka ng pera, tumatanggap ka ng mga regalo, nakakalunod yan. Kaya may mga tao na imbis na ang simbahan dun sila nakakonsentrate, sila ay nanatiling tagapagtanggol kasi may natatanggap. Totoo yan. At yan ang isa sa dahilan kung bakit ako nawala. Kasi ayokong maging ganon. Ayoko na sa sobrang tunog at ingay ng pangalan ko at sa sobrang dami na rin na nag-o-offer sa akin, ayokong dumating sa point na makalimutan ko yung Diyos at gumising ako na hindi na pala yung Diyos yung nilalaban ko, kabuhayan ko na. That's why I decided to stop. At may mga naging kasama ko na until now, ganon yung sistema nila na parang pinadalahan ako ng ganito. So, oy, San Rio, meron akong ganito. Tignan mo, OFW to. Totoo yan. Ako, pinakikinggan ko lang din naman sila. San Rio, tignan mo to. Laptop to. Hinahayaan ko lang sila kasi, di ba sabi nga, in His time, may kanya-kanya tayong oras. Hindi natin pwedeng paglaruan ng Diyos. Hindi natin siya pwedeng lokohin. Alam ng Diyos ang intensyon ng bawat isa. Alam ng Diyos ang nasa puso ng bawat isa. Pero sa akin po kasi, kahit na dumating ako sa part na nasa tugatog ako ng kasikatan pagdating sa apologetics, hindi ko sinamantala yon para sagipin ang mahirap kong pamumuhay. Hindi ko kahit kailan gagamitin ang simbahan para maging maginhawa ang buhay ko. Ako, nagtatanggol ng simbahan para kahit papano makabawi naman ako kay Lord sa dami ng masasamang ugaling pinakita ko sa mga tao. Mabawasan man lang kahit kaunti pagdating sa Kanya yung mga nagagawa kong kasalanan. Pero kahit kailan, never at never kong gagamitin ng simbahan sa personal kong interes. At sobrang nakakalungkot, maraming mga defender na kaya na lang sila nagtatanggol kasi may natatanggap. Kaya na lang sila nagpapatuloy kasi nga may natatanggap.
Totoo po yan. At yon ang isa sa dahilan ba't ako nawala. Ayoko kasi na nasa isa kaming room, tapos sa harapan ko, tas lahat sila nandoon, nagyayabangan sila na may nagbigay daw sa kanya ng ganito, yung isa naman magsasabi sa akin, latest daw yung cellphone niya, pinadala daw ni ganyan. Sobrang disappointed talaga ako. Nasabi ko, ganito ba ang kalakaran sa pagde-defend? Kasi kung ganito, ayokong maging ganyan. Kaya ako tumigil. Kaya nag-decide ako na wag. Kasi hindi siya tama. Bagamat lahat ng mga tao is bumabase sa galing ng mga presentations, kung gaano kalinis at kung gaano ka-detailed yung bawat salitang bibitawan. Pero tatandaan po natin, kailangan din nating maging matalino. Ano ba ang intensyon? Hindi lang ng Catholic kundi ng mga Protestant. Ano ba yung intensyon nila? Bakit sila nagde-defend? Is it for the church or is it for the money? Is it for the love of God or is it for doing a job to earn? Totoo lang po. Kasi ako, I have a friend, hindi ko rin siya i-mention, no? And dati siyang Catholic na nag-Protestant. Sinabi niya sa akin lahat. I have screenshots, I have record, na up to now, he loves the Catholic Church. Yung mga sacred images niya, nakatabi, kinukuha daw sa kanya yung mga libro, yung mga apologetics, yung aral ng simbahan, kinukuha sa kanya, pero hindi niya binibigay. Then, I asked him, bakit kasi sulpot ka? Sabi ko, isa ka pa naman sa kaibigan ko, bakit nag-protestant ka? Alam mo, sabi niya sa akin, San Rillo, kailangan ko kasi talaga ng pera. Kailangan ko tong gawin. Kasi kung hindi ko to gagawin, mawawalan ako ng pera. Mahirap lang kami. And I have to do this. Pero mahal ko ang simbahang Katolika. Pero wala akong choice. Kailangan ko tong gawin. Malaki offer sa akin. Mapupuntahan ko yung lugar na hindi ko pa napupuntahan. Sa pamamagitan ng pagiging sulpot ko. Ayon. Kaya, ngayon, kahit sulpot siya, nagkukrus man yung landas namin sa iisang platform, hindi kami naglalaban kasi nagkakaintindihan kaming dalawa. Dati, isa ako sa numero 1 tagapagbasag niya kasi nagsulpot no? So, ngayon, hindi ko na siya magiba-giba kasi naging honest naman siya sa akin na kailangan kong magprotestante kasi may sahod ang bawat mangangaral doon. At sabi niya sa akin, mas magaling kang mangangaral, mas malaki yung sahod mo. Hindi katulad kasi sa Catholic Church, katulad to, itong ginagawa ko, wala naman itong sahod. Diba? Kumbaga, ikaw pa gagastos ka sa pambili ng libro, gagastos ka sa notebook mo, syempre, mag-take down notes ka. Kagaya ngayon, magla-live ako, gagastos ka sa panload. Tapos, bukod sa gagastos ka ng panload, syempre, sa kuryente mo, hindi mo naman pwedeng hindi pagpuyatan yung pag-aaral. Diba? Tapos, bukod doon, i-upload mo pa. Marami siyang gastusin. Kung kayo ay magde-defend talaga ng Catholic Church, kailangan mo siya talaga ng pera. Kaya ang ginangyayari sa iba, na gustuhin man nila na ipagtanggol ng simbahan, pero dahil na rin sa kakulangan na pinansyal, sa personal nilang pangangailangan, napipilitan sila magprotestante. Pero ako, naniniwala ako na hindi lahat ng nagbalik protestante ay sincere. Hindi lahat ng nagbalik protestante ay gustong magprotestante. May mga nagprotestante dahil lang sa pangangailangan. May mga nagsulpot dahil lang sa personal na pangangailangan. At yun yung nakakaawang kalagayan. Yan yung sinasabi na yung tagal ko kasing di nagla-live yung has no salvation. If you're not Catholic, you have no salvation. May term doon Yan yung nakakalungkot na alam mo yung pananampalataya mo
alam mo yung aral, naiintindihan mo, pero pilit mong tinatakwil dahil sa pera. Siguro yun yung mas kasula-sulasok na kasalanan. Yung alam mo ng maling aral, pero niyayakap mo pa. Alam mo na kung ano yung tamang katuruan, pero pinamamalian mo pa. Parang si Satanas, alam niya kung ano ang katotohanan, pero pinasinungalingan niya yung mga anghel, kaya marami siyang nabitbit. Wala silang pinagkaiba kay Lucifer. Alam ang katotohanan, pero pinamalian para lang mapunta sa kanya. Ganon din ang mga Katolikong nagsulpot. Alam nyo kung ano ang tunay na aral, pero pinamamalian nyo dahil sa pera. Kaya sa lahat ng mga defender dito, no, ng simbahang Katolika, nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy ninyong sa pagpapatuloy nyo na ipaglaban ang aral ng ating simbahan. Sana wag maalis sa ating isip at sa ating puso ang diwa ng pagiging defender. Kagaya ko bilang si Sanrio, tapangan natin ang ating loob dahil kapag tayo ay napunta sa tugatog, malululunurin tayo dyan, pwedeng sa pera, sa material na bagay. Lagi tayong hihingi ng control kay Lord. Lagi tayong magdadasal na, Lord, sa lahat ng ginagawa ko, gusto ko ikaw ang maging sentro. Wag mong hayaang malunod ako sa mga tinatanggap ko. Kasi once na nalunod ka na sa tinatanggap mo, bayad ka sa lahat ng ginagawa. Hindi mo yan makikredit sa langit. Dahil binabayaran ka na ng mga tao. Lagi nating iisipin na ang pagiging defender natin ay ginagawa natin para sa Diyos. Hindi para sa personal nating pangangailangan. Tatandaan nyo, si Saint Francis of Assisi, nung siya ay yumakap sa Christianity, hinubad niya ang lahat ng kanyang kasuotan. Sabi niya, isinilang akong hubad, mamamatay akong hubad. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay ibinigay niya sa mga dukhat mahihirap. Walang namatay na apostol na mayaman. Walang namatay na santong mayaman. Walang pari na namatay na mayaman. Maaaring nagkakaroon ng mataas na pagpaparangal sa kanila, pero lahat sila ay namatay na mahirap dahil sa pagbibigay sa kapwa. Tayo ay dedepensa para sa ating simbahan. Tayo ang magbibigay sa simbahan. Hindi tayo ang bibigyan ng simbahan. Ipagtatanggol natin ang aral ng ating simbahan. Magbibigay tayo ng aral ng ating simbahan sa mga tao. At ang ating trabaho bilang mga defender ng simbahang Katolika, tayo ang magbibigay sa tao. Hindi tayo ang bibigyan ng mga tao. Dahil kapag yan ay paulit-ulit nating niyayakap, hindi natin namamalayan, malayo ka na sa Diyos, dumedepensa ka na lang kasi may tinatanggap ka. At yan ang kinainisan ko nung panahong ako ang dumedepensa. Dahil pakiramdam ko, dumedepensa na lang ba ako dahil maraming nagbibigay sa akin? Totoo. Hindi lang Catholic ang nag-aano sa akin noon, even the Protestants. 50,000, 100,000, 10,000, na-issue pa nga ako kay Alexander Santos, 'di ba? Na parang ayoko na binibili ng pera ang talino ko. Ang talino ko ay libreng binigay sa akin ng Diyos
at ito ay libreng ibibigay ko sa mga tao. Pero nung nararamdaman kong may mali na sa paligid ko at nakikita ko na yung ibang mga kasamahan ko ay nalulunod na sa material na bagay dahil sa ibinibigay ng mga sponsors, tumigil ako. Sabi ko, Lord, ayokong magamit ka sa ganyan. Magpapahinga muna. Ayokong gumising na katulad ko sila. Siguro eto muna yung oras na gusto mo kong mag-rest. Ikaw na ang bahala sa kanila. Kaya ang huling laban ko kaya sa debate, kay Jared Almasora. Siya yung huli kong nakalaban 3 days after nagkatoliko si Jared. Siya yung pumalit sa linya ko. Nung ako ay nawala, pumalit sa akin si Jared. Doon ko na narinig na sinasabing, Sanrio, meron ng isang tatayo sa Luzon, si Jared. Mag-rest ka na muna. Kaya ako nag-rest. Pero ganun pa man, kahit na ang huling debate ko noon kay Jared, lagi kong pinapaalalahanan si Jared na huwag kang malulunod sa kasikatan. Lagi mo pa ring magiging sentro ang Panginoon sa pagtatanggol sa simbahan. Dahil lahat ng nalunod sa kasikatan at material na bagay hindi tumagal sa larangan ng debate. Magagaling sila, nasan sila ngayon? 'Di ba? Pag ikaw ay may hindi magandang intensyon sa ginagawa mo, hindi ka tatagal. Maaaring magniningning ka, pero yung ningning mo, mawawala din yan. Dahil hindi rin papayag ang Diyos na gamitin mo siya sa panloloko sa mga tao. No? At ayan po, nag-ano ko sa inyo ng opening remarks kasi magsisimula na rin po akong mag-aral patungkol sa ating simbahan. So, shout out po sa lahat ng mga kapanalig ko. Kay Kuya Lester Visaya, kamusta ka po dyan? Naku, I miss you so much na po talaga. Sino pa ba tong mga sa kay Kuya Bert Boyer Guerrero Mayo, hi po. Kay Kuya Glenn Diaz, kamusta po? Christmas party tayo, sure pag-uusapan pa kasi hindi pa kami nag-uusap ni Mami regarding dyan sa Christmas party kasi alam mo naman ang bagyo, 'di ba? Kamusta naman ang bagyo? Kay Ate Fredgie Sabatin, Rosima, hello po, shoutout sa inyo, magandang hapon. Kay Kuya Anthony Edo Alvarado, salamat po sa panonood. Sa number 1 kong kuya na CFD, kay Kuya Ruel Balala, kamusta po ang salon natin dyan? Kay Kuya Cyril Marquez, hello po. Kay Aaron Jan Navales Ticomedes, I miss you. I miss you, I miss you. Eto, okay naman ako, buhay pa rin. Kay Kuya Florence Iligan Branzuela, ang tagal mo talagang nawala, Kuya Florence, sinasabi ko sa'yo, ha? Kay Tita Genevieve Orsolino, hello po, yan. Bali, ang account ko po ngayon as of now is naka-private. No, naka-private yung account ko kasi nga nagigi-games ako, 'di ba? Alam niyo naman po pagdating sa mga laro, 'di ba? Ano sa mga laro, balagbagan. So private ko muna siya for a while para naman makapag-enjoy naman ako sa ng normal, 'di ba? Makatawa, makahalakhak, 'di ba? Magawa ko naman yung gusto ko. Kaya ko siya private para hindi naman maapektuhan yung simbahan. Kasi lagi ko po yung hinihiwalay. Kapag ako nakatutok sa simbahan ako. Pag wala ako sa simbahan, tinatabi ko yan. Dito ako sa gusto kong gawin. Hindi po ako yung taong impokrita na nasa simbahan ka, tapos ano ka pa sa ibang gawain mo. Hindi. Lagi po akong, yan din siguro ang turo sa akin ng nanay ko na sinasabi niya sa akin is, work while you work, play while you play. Diba? Kapag sinabi kasi sa akin dati ng nanay ko, gagawa ka na ng isang bagay, pag-igihan mo na para hindi ka na umulit. Yan ang hindi ko makakalimutan na hanggang ngayon nakatatak sa akin. Kumbaga, laro kung laro, trabaho kung trabaho.
Kaya ako ay talagang nag-concentrate muna sa pag-e-enjoy. So, inisang tabi ko muna. Kaya naka-private po tong account ko. Baka magulat sila, debater pala ako. Wala pong nakakaalam na debater ako sa mga laro-laro. Hindi ko po pinapaalam. Para maging normal naman akong tao. Kay Kuya Robel Balala, okay lang, Christmas party, na pala tayo. Oo nga po sa December, kaya lang, tingnan muna natin kasi kung may bagyo sa December, kasi alam nyo naman malayo din yung lugar ko. Yun din ang gusto ko makapag-Christmas party tayo, kasi tagal din natin hindi nagkita-kita. And, sana, Tita Genevieve, kay Kuya Ruel Balala, at sa mga kaibigan ko dito sa Metro Manila, magkakaroon kasi ng National Convention sa Bohol, CFP yun. Ayun, hanggat maaari sana makapunta kayo. Kasi ako pupunta talaga ako ng Bohol. And, aside dun sa turo na gusto kong marinig, di ba? Syempre, additional, aral din sa akin yun. Gusto ko rin makita at makilala yung mga CFD na debater. At ayun nga, nagkaka-chat din kami ni Kuya Jando Alabado. Ayun nga, he's looking forward din na makapunta ako sa Bohol, sa NatCon. So, yun. Nakaka-chat ko yung ibang PPP. Ayaw, pinapapunta ako sa Bohol kasi syempre hindi naman din kasi lahat sila is nakita ko. Tsaka gusto ko rin makita si Father Darwin. Gusto ko siyang makita, si Father Darwin Gitgano talaga. Matagal ko na siyang gustong manit. Tita Genevieve, or sa June. Alam ko parang second week ng June ata. Tapos meron doon sariling lugar. Then after that, pwede tayo magstay sa tita ko, sa mama tita ko sa Cebu. May mga bahay sila doon. So, pwede tayo doon magstay. And I think, kaya ko lang kayo ini-invite na pumunta sa Bohol. Unang-una for the experience. Anong pakiramdam na makapunta sa bayan ng mga Katoliko na hindi Tagalog. Kasi di ba tayo, Tagalog tayo. Para malaman nyo kung anong feeling na ang kasama natin puro Bisaya. Tas tayo yung Tagalog. At pakita rin natin yung difference ng NatCon na naganap sa Antipolo, kung paano yung pagkakaiba ng pamamalakad ng National Convention ng Tagalog at ng mga Bisaya. Doon nyo rin makikita kung gaano sila kaaktibo. Iba kasi kapag nakikita natin iba yung nasasaksihan mo talaga. Iba yung nararanasan mo siya. Para malaman nyo yung pagkakaiba ng mga Katoliko sa Bisaya at mga Katoliko sa Luzon. Actually, sa pagkaka-observe ko talaga, napaka-blessed ng Visayas region rather than sa Luzon. Kasi yung faith talaga ng mga Bisaya, hindi mo siya madaling maloko. Hindi katulad dito sa Luzon, konting ayuda, protestante ka na agad. Lalo na sa Cebu, hindi pa pwedeng umubra mga protestant doon. Lalo na ngayon sa Bohol, doon na si Jared nagkakalat, di ba? Kumbaga doon na siya nagpipreach. Mahihirapan talaga sila kay Jared kasi si Jared palaban. Ka-birthday ko pa. Pareho kami ng birthday. Tagasan ka po, San Rio, Batangas po. Taga Batangas po. Talagang napakahirap na ako sa sitwasyon ko kasi kailangan kong maglaylo kasi Metro Manila, hello, Luzon, kamusta ang sulpot dito, di ba? Si Goldagal nga, di ba? Nakilala niyo si Goldagal, di ba? Yung paglabas sa trabaho, binaril sa ulo. Pero nakakatakot pa rin pag sa Luzon. Kesa dun sa anong tawag nito? Kesa sa Visayas, kasi sa Visayas ang dami talagang Katoliko. Ang daming dyan talaga, yung faith nila hindi mo masusukat, akalain na may ganito palang mga tao. Hindi katulad sa atin sa Maynila.
oo, nagdadasal tayo, pero hindi kasing intimate, hindi kasing lalim ng pagdadasal ng mga Bisaya. So, sa lahat ng mga Tagalog dito yan, ini-invite ko kayong makadalo kayo sa National Convention sa Bohol para maranasan din natin makasama yung mga kakapanalig nating Katoliko sa mga nasa Visayas para makita natin yung kanilang mga husay, tsaka galing sa pagtuturo, pagle-lecture sa aral ng ating simbahan, tsaka para makita na rin natin yung mga hinahangaan nating mga defender ng Visayas region. At isa yun sa dahilan kung bakit ako ay from 47 up to now, active ako sa pagdalo sa mga convention ng CFD kasi gusto kong makita yung mga hinahangaan ko na defender ng simbahang Katolika. Gusto kong masaksihan yung iba't ibang pamamaraan nila ng pamamalakad ng bawat event ng Catholic Church. So yun lang po, magandang hapon po ulit. Ako po si Sanrio Adams na nag-i-invite po sa inyo na please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat and God bless you. Bye-bye!